love for one another. Why? For love will cover a multitude of sins. Yun ang love. Ang pag-ibig, hindi nakikita yung mali mo. Okay, correct ka sa mali mo. Pero pagkatapos ka correct, tapos na sa akin. Hindi isang tao na, pati yung mali ng tao hanggang isang tao na, andun pa rin sa atin. Yung pa rin ang sinasabi natin. That is not love. You are an accuser. And the devil is the accuser. Pagka ganun po. Hindi dapat. You might say na, hindi natin kaya magbigay na ganyang klase ng love. Kasi forgiveness ay paulit-ulit. That's not true. Kaya mong gawin yan. 101% kaya mong gawin. Why? Romans 5:5. Now, hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit. Yun ang sagot kanina. Kaya pinag-uusapan tungkol po sa love one another, pinasok yung Holy Spirit. Why? Ang Holy Spirit na ang hindi nagbigay, nagbuhos ng pag-ibig sa puso natin. Sa madali sabi, yung pong Holy Ghost po, the love of God has been poured out in our hearts. Ibig sabihin nun, ang Holy Spirit, hindi lang tayo binigyan, binuhusan tayo, ibinuhus sa ating puso. Ang pag-ibig, buhos ang nasa atin. Paano mo masasabi hindi ka makapagmamahal? And honestly speaking, the number one evidence of God's love for us is the forgiveness of sins. Pinatawad tayo ng Lord. That leads us to salvation. Kaya tayo naligtas. For example, ang dami example sa Bible na pinatawad ng Lord. Huwag na tayo sa Bible. Tayo lang eh. Ilang best time pinatawad ng Lord. Kasi yun talagang pinaka-essence of love. Ang essence of love is forgiveness. Na wag mawawala yun. Yung pong pagpapatawad po. Kasi pag nagpatawad ka, nandun na lahat. Nandun ang pangunawa, nandun ang concern, nandun ang care, nandun ang love, nandun na lahat. Basta na nagpatawad ka. Package deal po yun. Nandun lahat. Kasi parte mula sa Old Testament, sa New Testament, napakarami po. Nasabi natin pinatawad ng Lord. And until now, sa 1 John 1:9, ano sabi ka doon? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ibig sabihin nun, hanggang ngayon, 2,000 years ago, ginawa sa cross, hanggang ngayon, naka-offer ang forgiveness sa ating lahat. Because of His love for man. Dahil sa pag-ibig sa atin ng ating Lord. At yung number one display of love na gusto makita ng Lord sa atin, yan po. Yung pagpapatawad po na galing sa Kanya na dapat makita sa ating puso po. Since the love of God has been poured out to us by the Holy Ghost, that means we are the recipient of God's love. Tayo yung tagatanggap ng umaapaw na pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa ating puso. Tayo ang tumanggap. At tayo ang tagatanggap ng mga anak ng Diyos. And supposedly, if you are the recipient, you must be the giver of love. Dapat pa na yung pag-distribute natin ng love, lalo sa atin, in many ways. Lalo sa kapatiran. Dapat po ngayon, yan ang mamayani sa atin ngayon. And how I wish, honestly speaking, in my heart, from the bottom of my heart, yun ang gusto ko mangyari sa church. Hindi lang sa mga extension po natin, pag sinabi to God be the glory, para tayong family na nandun ang love sa isa't isa. Yun ang gusto ko, yun ang aking goal, yun ang aking objective sa church na ito. Na maipadama yung pag-ibig na yun. Lalo sa panahon ngayon. Matinding panahon ngayon. Critical ang panahon ngayon. Na alam natin lahat ay any moment darating ang ating Lord. Any moment. Sabi natin, are you ready? Oh yes, I'm ready. Why? How do you know that you're ready? Yan ang tanong. Paano mo nalaman handa ka? Would you believe na isang evidence, ang pinakamatinding evidence na ikaw ay handa, nasa puso mo, yung umaapaw na pag-ibig ng Diyos sa atin at para sa kapatid mo. Dapat yun.
dapat yun na nangingibabaw ngayon lahat sa atin. Hindi dapat nakikita yung mga hindi magandang bagay sa atin, hindi dapat ni sa guni-guni, hindi dapat. Dahil yung pag-ibig na binigay sa'yo, hindi lang bigay, buhos ang binigay sa atin. Nasaan na ang pag-ibig ng Lord? Where is the love of God? Saints, where? Nasaan na? Binuhos sa'yo, saan napunta? Ipinuhos sa'yo lahat, nilagay sa heart mo, saan napunta ang pag-ibig ng Lord? Na dapat ngayon binibigay natin, dinidistribute natin sa mga kapatiran, maging sa hindi kapatiran, nandun puro pag-ibig ang inihahasik natin lahat. Nasaan na? Nasaan na, church? Madaling kumanta ng I love you, Lord. Madaling magsabi ng I love you, Lord. Madaling magbasa sa Bible, I love you, Lord. But show it. Pakita mo. Dahil hinahanap ng ating Lord. Kanino ko pakikita? Sa Lord, pipikita ko, papakita ko sa Kanya. Hindi mo siya nakikita. Makikita mo ang Diyos, makikita ng katabi mo. Ayan, andyan ang Diyos, katabi mo. Hindi doon sa langit, hindi mo makikita sa langit. Patong-patong yan, may first heaven, second heaven, third heaven. Doon pa lang ang throne ng Lord. At hindi mo makikita sa sobrang layo niyan. Kanya nga siya bumaba eh. Kanya nga siya bumaba, kanya binuhos ang Holy Ghost. Para na sa ganun pa, pag sinabi mo love, huwag ka nang tumingala. Diyan na, sa katabi mo, ayan na. Hindi ka nagaganoon para makita yung mamahalin mo. Diyan mismo sa katabi mo, nandyan na yung mamahalin mo. Nasa loob niya yung mamahalin mo. Kasama yung katawang yan. Oh God, how I wish na sana ma-reach natin yung ganun level. Sana ma-reach natin. Alam niyo kung bakit? In John, 1 John 2:18 says, little children, it is the last time, the last hour. And as you have heard, the Antichrist is coming. Even now, many Antichrists have come, by which we know that it is the last hour, the last days, the last time. The Antichrist is coming. You know, we are very much aware about the work of the Antichrist, such as having one government, one religion, one currency, the mark of the beast, wars, gawa ng demonyo yan. But we are not unaware kung ano yung tinatanim ng Antichrist sa puso ng mga tao. Now we know that Antichrist hates God. He hates God. And he hates the people of God. That's why he pushes and influences people to hate God as well. Gusto niya mamuhi din ang mga tao sa Diyos. Yun ang gusto niya. And now it's happening nowadays. Alam natin yan. Kung sa putis natin, kung nagkamali sa Pakistan yan, dayan. Kung paano sinusunog yung mismong, yung mga churches sinusunog. At hindi lang yun. Sa India, kung nagkakamali, ilan ang minasaker mismo sa loob ng church nila, pinagpapatay, yun nandun sa loob ng church nila. Hindi nyo alam, ganyan ang nangyayari na sa labas. Sa sobrang puot ni Satanas sa Diyos. Kanya yan ang ginagawa niya. Ito mga tao ito, muhing-muhi ito sa mga Kristiyano. Sinusunog yung church nila. Binabagsak yung cross nila. Sinusunog yung Bible. Pinapatay sila. Ipinunla ni Satanas yan sa puso nila. Para magkaganon sila. Brothers and sisters, he also influenced people to hate another one. Yan ang problema na hindi nyo nakikita. By means of accusation, because the devil is the accuser that creates conflicts among brethren against brethren. Yan na nangyayari. Kanya, ando ng bitterness sa mga Kristiyano, nando doon yung spirit of condemnation, nando doon yung pride, insecurities that cause division, na hindi nyo alam na taniman ka na ni Satanas. Na dapat hindi mangyari sa atin. Yung sinasabi na sa Satanas, nataniman ang isipan mo, nataniman ang ganyang kasi ng hatred sa kapatid, na hindi dapat mangyari sa ating Christian na baptized ng Holy Ghost. Why? 1 John 2:20, ang sinabi ng Bible, but you have an anointing, you have an anointing from the Holy One, and you know all things. By the anointing of God, you know all things. Pag sinabing all things, alam mo lahat, at igawa ng Antichrist, alam mo.
For example, yung war, just sa Ukraine and Israel, hindi na napipunay mabibigat na war na nagaganap ngayon. Nakikita natin. Samantala sa parte ng mga kapatid, hindi tayo nagiging sensitive samantalang nasa atin ang anointing ng Lord. Pag sinabing anointing ng Lord, the presence of God nasa atin. Kaya dapat na-discern natin yung war na yan, na-discern natin. Ano yung war na dapat ma-discern natin? Diyan tayo dapat maging sensitive tayo sa tinatawag na Cold War between Christians to Christians. Ang nakatingin tayo sa war na Ukraine, nakatingin sa war sa Israel, tsaka doon sa Hamas, nakatingin tayo, pinanonood natin, at tayo habag na habag sa Israel, at talaga iniisip natin gera darating ng Lord. Hindi mo naisip, may gera din sa loob ng church. Kapatid sa kapatid, naglalaban. Leader sa kanyang workers ang naglalaban. Pastor sa members ang naglalaban. Silent war. Hindi nagsasalita, pero sa puso naglalabanan ang puso nila. Ilan sa mga Kristiyanong ganyan, naglilingkod sa Lord. You're serving God, tinataas mo ang kamay mo, you're praising the Lord and worshiping God, but deep inside, nasa gera ka. Deep inside, nasa gera yung heart mo. Nakipag-gera doon sa isang kabatiran, nakipag-gera doon sa co-workers, nakipag-gera doon sa co-pastor, sa co-leaders, nakipag-gera, yun ang nangyayari. Habang nag-worship ka, nagbibigay ka sa Lord. Oh God, tatanggapin kaya ng Lord yan. Sinabi ng Matthew 5, bago ka mag-alay, puntahan mo muna yung may sama ng loob sa'yo. At saka ka mag-alay. Otherwise, hindi tatanggapin ng Lord ang alay po natin. Kaya nga sa parte, dapat nagiging sensitive tayo sa mga war na yan. Tingnan natin itong war within. War within the church. Yun ang tignan natin. Kasi sinabi sa verse 27 to 27 of 1 John, but the anointing which you have received from Him abides in you. And you do not need that anyone teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things. And it's true. And it's not a lie. And just it has taught you, you will abide in Him. Dahil sa tinuro sa'yo, kaya dapat naka-abide ka sa Kanya, naka-abide ka sa love ng ating Lord. Meaning dapat, alam natin, at nadidiscern natin na gustong gawin ng Antichrist sa ating buhay. Gustong gawin ng Antichrist sa ating church. Gustong gawin ng Antichrist sa mga bawat ministry. At gustong gawin ng Antichrist sa ating lahat. Sa ngayon po, ang daming war. War in the family. War in the school, inside the school. War in business. War in government. War in the church. Against church. Tayo, pinaglalaban. At yung iba naman di nakakahalata. Kaya nga iba gagawin, aalis na lang ako sa church na yan. Hindi mo alam na isahan ka. Hindi mo alam pagdating doon sa church na yan, eto na naman, susulsulan ka na naman, aalis ka na naman dyan, lilipat ka na naman. Yan ang gagawin mo ngayon. Na hindi mo alam, natataniman ka. Imagine you have the anointing of God, tapos natataniman ka ng ganyan. Why? Self-seeking. Self-seeking. Ang hinahanap mo pang sarili mo, hindi pang kalahatan. We as Christians, dapat ang nasa mind natin, nasa heart natin, hindi lang yung para sa'yo, kundi pang kalahatan because we belong to one body. We all belong to the body of Christ. Kung body of Christ tayo, dapat isa lang tayo. Dapat yung nasasaktan yung isa, nasasaktan ka rin. Pero bakit ganun nasasaktan yung isa, natutuwa ka pa? Why? Don't you belong to one body, my friend? Siguro nga iniisip mo, hindi. Kanya ganun ka. Iba sa inyo nakakatiis. Hindi kikibuin yung iba, natitiis mo. God! Si Kristo, hindi mo kinikibo. Hindi mo ba alam niya, hindi mo kinikibong yan, may Kristo yan. At ba na nagawin mo dyan, ginawa mo kay Kristo, hindi sa Kanya. Nakita mo kay Lion, sabi gano'n, Panginoon, Samuel, ayaw na nila sa akin. Gusto nila kumuha ng hari. Ano sabi ng Lord? Huwag ka magalala, Samuel. Hindi ko tinanggihan, ako tinanggihan nila. Dahil ako naglagay lang sa kanila. Hindi sinabi nila, ako tinanggihan nila, ako nasa iyo. Hindi yun. Ako naglagay sa iyo, kanya ako tinanggihan nila. Siya lang ang naglagay. Sa atin, hindi. Siya'y nasa atin. Paano mo nga sabihin, iba yan, siya mismo nasa atin. Tapos yung tao may
Kristo na may-ari ng church, hindi mo kinikibo. Oh, God. God. It's hard. But it's true. It's harsh. But it's true. Totoo. Kasi, akala natin pagiging Kristiyano, ganun lang eh. Tulad ng pinagagagawa na iba. Lahat pwede. Lahat okay lang. Likod ka, pwede. Hindi ka likod, pwede. Punta ka roon, pwede. Matin ka, pwede. Matin ka, matin, pwede. Batiin mo, pwede. Batiin hindi mo, batiin, pwede. Hindi ganun sa atin. Hindi ganun ang church. For your information. Hindi ganun ang church. Supposedly, dapat ang church, isang katawan lang po tayong lahat. Isang katawan na nagmamahalan, isang katawan na nagpapatawaran, isang katawan na nag-uunawaan, isang katawan na nagsasama pirme, isang katawan na nandun ang pang-unawa sa isa't isa, isang katawan. At yun nangyayari ngayon sa world, na ang world punong-puno ng hatred, survival of the fittest. Matira, matibay, bahala ka, basta ako mabuhay ako, tapos ka, tapakan kita, para maway crab mentality na ando doon ngayon sa world. Bahala ka mamatay, basta ako nasa ibabaw ako. Huwag yung gagawin. Huwag yung gagawin. Wala ka sa world, nasa Lord ka, nasa Lord, wala ka sa world. Never kayo magkaroon ng crab mentality. Hindi dapat ganun. As a matter of fact, the foundation of the church is the rock. And who is the rock? The rock is Jesus Christ. At pag sinabing foundation, ano yung foundation? Sa ibabaw, sa ilalim? Nasa ilalim. Ang Lord ang nasa ilalim. Kaya mo sabihin, tatapakan ka ng Lord dahil siya mismo tinatapakan natin. Siya foundation, tayo nasa ibabaw. Ang church nasa ibabaw. Ang nasa ilalim ang Lord. Ganun tayo inaalalayan ng Lord. Ang pundasyon siya. Kanya nga nagpakababa siya para maging pundasyon na iglesia ng Diyos. Paano ka magpamataas? Samantala yung mismo may-ari ng church, siya mismo ang pundasyon. Sa lahat ng pinakamahirap sa building na nakikita niyong building, yung pundasyon. Hinuhukay ng malalim yun. At saka ilalagay yung pundasyon yun, yung poste. Napakalalim nun. Pagkatapos lalagay ng beam, nasa ilalim din yun. Sila hirap na yun, sila bumubuhat doon sa building. Ganun ang Lord. Ganun ang Lord. Siyang bumubuhat sa buong iglesia. Siya pumwesto sa ilalim para buhatin ang buong iglesia. Pagkatapos ganyan ang gagawin natin, magmamalakihan tayo. God, you're disappointing God. At hindi lang yun. Naghahanap ang Lord na. Sinabi ko, revelation, nalalamig ka na, wala yung pag-ibig mo, balik mo yun dati. Yung dati mong pag-ibig sa Lord. Pag binalik mo yung dati mong pag-ibig sa Lord, babalik yung dati mong pag-ibig sa kapwa mo. Matututo ka na ng forgiveness, understanding, mercy, and grace. Sigurado yung ibibigay mo na. The love that is in us, willing to lay, ulitin ulit. The love that is in us, willing to lay down His life for His brother. Sinabi ng 1 John 3:16, ano sabi ka doon? By this we know love. By this we know love. What is love, Lord? Because He laid down His life for us. Yun ang love. He laid down His life for us. And we also ought to lay down our lives for our brethren. Bigat nun. Kung ang Diyos daw nag-alay ng buhay niya alang-alang sa atin, tayo daw dapat din mag-alay ng buhay alang-alang sa ating mga kapatiran. Hindi ko naman ibig sabihin na ikaw mamatay ka rin sa krus. Isa lang ang pwedeng gumawa nun ng Lord lang. Ibig sabihin, you must be willing to lay down first your pride. Matuto ka magbaba ng pride. I-lay down mo yung pride mo. Lay down your reasoning. Ako tama. Ibaba mo na, ayaw mo na ako mali. Magkasundo na tayo. Yun ang dapat. You're willing to lay down your reputation. Ayoko masabing mali ako. Tama ako, matalino ako, kailan tama ako. Oh God, you're stupid. Sorry for that word.
Pero you're stupid pag ganun ka. Ang Lord mismo nagsabi sa Philippians 2, ang sinabi ko chapter 2, nawalan siya ng reputasyon, pero hindi niya inintindi yung reputasyon niya. Yung reputation niya, baliwala sa kanya. Why? May save lang tayo. Tapos ikaw, ang taas ang tingin mo na reputasyon mo sa'yo. Hindi bali pagdating sa kasalanan, kailangan mataas ang reputasyon mo. Pero pagdating sa pagpapakumbaba, pagdating sa relationship, yan mo na yung reputation. Importante, magkasundo tayong dalawa. You have to lay down your opinion and even your right. Yung karapatan. You must learn how to lay down your right. Ibaba mo yung karapatan mo. Alisin mo na yung karapatan mo. Sinabi ni Paul yan. Kahit ako may karapatan, hindi ko ginamit ang aking karapatan para mawin ko lang kayo. Imagine that. Because the love of God that has been poured out by the Holy Ghost is overwhelming. Kung yun lang ang umiiral sa atin, kaya mo i-lay down lahat yan. Kaya mo i-lay down ang pride mo, reputation mo, reasoning mo, yung mga opinion, yung right mo. Walang problema dyan sa lahat. Sige, lay down ko lahat yan. Babaan ko lahat yan. Alisin ko lahat yan. Magkasundo lang tayong dalawa. Dahil nag-uumapaw ang pag-ibig ko sa iyo, kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos ko sa iyo, nag-uumapaw. Ganun dapat. Matatalo lahat yan pagka ganun. Sa 1 John 2:28 says, and thou little children, abide in Him in love, that when He appears, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Yung pagdating ng Lord, makakatingin ka ng diretso sa Kanya. Dahil alam mo, yung nag-uumapaw na pag-ibig na binigay ng Holy Ghost sa'yo, i-distribute mo sa mga tao. Pinakita mo sa mga kapatiran, pinakita mo pati sa mga non-believers, yung pag-ibig na nasa puso mo na bigay ng Holy Ghost sa'yo, na binuhos ng Holy Ghost sa'yo, na ibigay mo, na i-distribute mo. Hindi yung lahat ng binigay sa'yo, nasa iyo pa rin. Ano ibig sabihin nun? Dapat yan. Yung nag-uumapaw ng pag-ibig sa'yo ng Lord. Pag binibigay mo, nababawasan. Binibigay mo, nababawasan. Pero napupuno uli. Binibigay mo, nababawasan, napupuno uli. Binibigay mo, nababawasan, napupuno uli. Pero pag pag-ibig ng Diyos sa'yo, pirming puno, ibig sabihin, hindi mo ginagamit ang pag-ibig ng Lord. Ibig sabihin, hindi mo dinidistribute ang pag-ibig ng Lord. Ibig sabihin, hindi mo sinashare ang pag-ibig ng Lord. Kaya pirming puno ka ng pag-ibig, pero hindi makita ang pag-ibig sa'yo. Why? Hindi lumalabas. Walang exit. Puro enter, pumasok lahat, andon, binuos lahat, tapos hindi lumalabas. Punong-puno ka ng pag-ibig. Sa kapuno mo ng pag-ibig, hindi mo na magamit yung pag-ibig. Kaya sarili mong pag-ibig ngayon, ang ginagamit mo. The phileo love, instead na agape love, ang gamitin mo. Hindi obra. Kasi punong-puno tayo ng pag-ibig, yan ang sabi ng Bible. Kaya ulitin ko kanina, 1 Corinthians 16:22, ano sinabi niya? If anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed. Oh Lord, come. Next verse. The churches of Asia greet you. Aquila and Priscilla, ayan na, binabanggit na niya isa-isa. Greet you heartily in the Lord with the church that is in their house. Pati yung mga church nandun sa bahay. All the brethren greet you. Greet one another with a holy kiss. Ang holy kiss po ay biblical. Pero ang holy kiss po is a sign of God's love. Yun po yun. Hindi halik na pagnanasa, hindi ganun po. Yung halik na may pag-ibig ng Diyos ang iniintay ng Lord po sa atin. And next, my love, Paul says, my love be with you all in Christ Jesus. Sinabayan niya ng Amen. Now, brothers and sisters, sa palagay ko, naibigay ko na sa inyo ang gusto ng Diyos ipaabot sa atin lahat. Yung nag-uumapaw sa puso mo, panahon na para ilabas mo at gamitin mo sa iyong kapwa. Na tayo mismo dito, dapat nagmamahalan tayo, hindi nag-aangilan. Nagmamahalan. Magmula sa akin
hanggang sa mga kumakanta, sumutugtog, sa mga faces, sa mga Gideon, sa mga members nando doon, na buong galang, buong respeto na kinakausap, buong pagmamahal na kinakausap. Pag nagkamali, buong pagmamahal na kinukorek. Dapat gano'n na ang ginagawa natin para malaman mong handa ka sa pagbabalik ng Lord at with confidence, makakatingin ka sa atin, Lord, sa Kanyang pagbabalik.